So, kami po ang Codex. Ang topic na pili ko namin ay the blessings and curses of online crimes. Transaction addressing cybersecurity, cybercrime in the Philippines. So, bakit yung hindi po topic na to? What will us choose this topic? So, pinili namin yung topic na to kasi raise awareness na rin sa mga tao. Kasi lalo sa panahon ngayon, pinoconsider natin as cyber criminalism, cyber thief, isa sa mga pinaka-malalakay na dangerously considered right now. Kasi kaya nilang store lahat ng information na naka-digitize. So madali na lang yun, if hacker ka. At lalo pag hindi ka nahuhuli. So, gumawa po kami ng brochure para mas persuasive po yung ano natin at mas maganda i-deliver yung info namin at yung topic namin. So, ang online transaction ay madaming paraan para mag-online transaction na mag-file ka. Kung sinabi natin online transaction, di ba? Payment siya within online. So, gumagamit ka dito ng mga debit card, credit card, or mga uso ngayon ng GCash, gano'n. Madami na kasing paraan para mag-file ng through online transaction. Isa na doon nga yung online payment niya. Sa mga GCash, Paymaya, tapos yung mga bangko, credit card. At sa panahon natin, di ba mas madaling parang mag-connected yung isang app ng banking app, tapos yung nasa mobile app mo siya. So, mas madali yung payment ngayon. Pero, ang mahirap kasi sa part na yun is madami rin kaya mag-hack ng system na yun. Kasi, ano ba? Kasi, digitalize nga tayo, hindi rin naman lagi na, hindi rin lagi 100% secure yung app mo. Like, sabi ko ang GCash na, nakahack din siya, or nakuha din yung information mo pag nakapasok sila to phishing and other ways para makapasok sa web mo. Ngayon, isa na phishing, isa na sa kalipad, sa binigay mo yung information sa iba, so kukuha ng at kaya nila gamitin yun para makapasok sa mga mobile, sa mga credit card o mga GCash. Hindi tayo sa cybercrime in the Philippines. Sabi ito ng bawat. Ano po? Ano po yung phishing? Ano po yung sabihin po? Ang phishing kasi is, nangyari, maganda rin halimbawa dito, uso ngayon, di ba? Nagsasend sila ng mga text, di ba? Kagaya di ba yung mga 9999, tapos hindi natin alam kung ano yun, tapos magbibigay lang sila nun, nanalo ka ng 10K. Siyempre, parang ikaw, mapipindot mo kasi hindi ka aware kung anong klase nangyayari doon. So, pipindutin mo, pagkapindot mo, hindi mo na alam pala, ginawa na pala yung information sa loob ng cellphone mo. Gamit ng matinding cyber attacks na pwede mapasok doon. So, madaming paraan pwede mapasok yung device mo. Isa na doon yung phishing na. At pinaka-common yun, phishing sa kasi mabigay ng info. So, isa sa mga pinaka-tinakalapin, cybercrime in the Philippines. So, sa Pilipinas kasi di ba, lalo sa Pilipinas madami nag-online shopping. Maybe isa tayo sa mga sa mundo na talagang grabe din mag-online shopping. Meron tayong Lazada, meron tayong Shopee, meron tayong Amazon. Hindi man sikat yung Amazon pero isa pa rin sa mga pinoconsider. Ngayon, di ba kasi ang kadalasan kasi dito sa buong Asia kasi sabi ng sources natin ay isa tayo sa mga pinakamadaming scammer sa buong mundo. Like statistically wise, sunod tayo sa China. While China, billion people, tayo ilang million lang dahil million. Pero kung consider pa rin tayo, mas madami tayong scammer kaysa sa China. So, sa population wise, grabe kasi isipin niyo yun, parang 100 million lang tayo, 200 million sila, umabot ng billion, tapos mas madami tayong scammer dito. So, parang, di ba, parang, kasi nag-survey ang maybe 20,000 people, tapos, yun nga, mas madami nito scam sa Pilipinas. Tapos, kadalasan scam talaga dito online transaction. So, malalaman mo dyan yung mga shop, mga online na bentahan, mga ganon. Tapos yung mga taong yan, sa Facebook Marketplace, isa na sa pinaka-madaming scammer dyan. Lalo pag hindi ka siguradan. Di ba kunyari, bumili ka ng gamit, tapos bakit di magbabayad agad, di ba? Di ba hindi ka naman magbabayad agad pag pumunta ka sa Shopee, ay sa Facebook Marketplace. Ang kadalasan gagawin, hihingin mo info, tapos minsan,
yung gamit, kailangan sigurado pinadala na talaga. So, yung ganun pa lang, dapat aware tayo sa sitwasyon na kailangan natin kailangan natin maging aware sa mga pinagbibili natin. Hindi yung babayad ka agad. So, na-scam ka na agad, ibig sabihin. Kaya yung cybercrime sa Pilipinas madaming hindi aware na people na kaya silang nakuha na agad. Marami kasi tao naniniwala agad, uy, pag pinindot ko itong link, nanalo ko 10K, sana yun? Or like, wow, ang mura naman ito, ang mura ng gamit ito. Pero hindi nila alam, hindi na pala, isang cybercrime na rin pala yun. Nagbayad sila kasi hindi nadating yung gamit. Isa na rin yun. So, isa na rin sa yung mga identity theft, isa na rin yung ginagamit nila yun, mga cybercriminal, or yung credit card fraud. Yung credit card fraud naman kasi, madami kasi like, napanood ko nga sa YouTube at sa mga ibang balita, ginagamit ng credit card fraud pag like, makita nila yung number mo, like, di ba sa credit card may number ka doon, yun ang pinaka-tinatago lahat. Kasi pwede gamitin yun para ma-hack yung credit card mo. So, pwede makuha lahat ng pera sa loob ng credit card. So, hindi sila na doon. Kayo na rin, kasi hindi kayo naging aware na nakuha na pala kayong information or pinakita yung information na yun. Or, hindi nyo naman kasalanan, pero napusuan, ayun nga, na-phishing nga kayo, napuntahan yung credit card number mo, nakasend sa send. So, makukuha talaga siya. So, sabi nga ng PNP Anti-Cybercrime Group, yung 2023, meron tayo 2,929 na cases ng cyber theft. So, nag-increase siya ng 12%, 12.2. So, akalain mo yun, ang laki na naging increase na, sa totoo lang, ngayong 2024 pa lang, umaangat na naman yung issue na yan. Paano pa kayo ng 2023 pa? 2024, iniisip natin dapat mas secure na tayo kasi dapat habang pa-advance na yung cyber security natin. Kasi hindi. Nangyayari, kumakalat na naman, madami akong kakilala na scam ngayon through Gcash at through WeChat. Ang daming nasa scam ngayon lalo sa Facebook Marketplace. Okay. So nag-effort naman yung PNP para gumawa ng paraan, mas pagawa sila ng mga gumawa sila ng mga events, mga awareness, mga iba't iba pang mga solusyon para mas maging maganda yung lalo yung para mas maging protected yung protect yung pera natin or yung identity natin. Ang nangyari is na mas naging yung mga systems ngayon mas naging aware at mas naging mahigpit kagaya ng Gcash. So makita nyo yung nag-update yung Gcash ngayon, mas naging doble yung authentication nila. So bali pag nag-send ka ng pera o nagtatanggap ka ng pera, may QR, may ano na yung PIN mo na yun. Isa na yun. Maganda yun. While others naman ay mas naging mahigpit yung system nila, mas yung PNP Anti-Cyber Crime Group, mas naging aktibo sila. At ayun, nung February, February to March transition, nung February meron tayong over 388 cases. Tapos from March, naging 240 plus, 200 plus. So bumaba siya. That's a 40% decrease. So, mas naging maganda siya at mas naging, yung mga ginagawa ng PNP Anti-Cybercrime Group, mas naging innovative siya at mas naging maganda para sa Pilipinas. So, yung emerging trends naman, yung progress na made na. So, yung panahon natin ngayon sa modern times, yung mas gumagawa sila ng paraan para mas maging secured lang yung gamit natin at identity natin. Gusto ng Pilipinas mas makontain yung scam natin, pero madami pa rin tao na sa scam kasi hindi sila aware sa natin. So, maganda ang ginagawa ng PNP at Cybercrime Group na gumagawa sila ng paraan. Yun nga sabi ko nung una, gumagawa sila ng mga iba-ibang paraan para mas maging aware ng mga tao. At yun nga, ang ginawa rin isa sa mga pinamaganda yung pag-apply natin sa mobile digit natin, yung mga telephone number natin, para na rin yung hindi tayo masyadong nasa spam. Kaso nga lang, madami pa rin ang kumakalat na spam numbers. Nag-uuso na naman. So, pero hindi ka dahil na araw-araw may spam ngayon, pero ngayon mas naprotektahan na ngayon. So, gumagawa sila ng konti-konti ways para mas maging protected tayo sa cybercrime at cybercrime. Transactions have transaction business practice this introduce cybersecurity. So madami ng business ang nanakawan through the online scam, madaming na nanguuto or madaming nanguuto. So
ito lang yung mga paraan na nagawa namin para mas maging secure talaga through research base. Sabi ng mga cyber security companies at mga iba-ibang tao na ka-exhibit sa ng cyber team, strengthening the cyber security measures. So, yun nga, yung cellphone mo, huwag ka mag-download na basta-basta app, huwag ka mag-pindot, install mo yung lagi kang may dapat may password if you are may basta may password ka or may pin ka or face unlock. Mas maganda kung kompleto ka para mas mas secure ka. Kahit lahat ng apps mo, lalo sa Gcash at sa mga password apps mo. Then enhance public awareness. So yun nga, sabi ko nga, kailangan mas aware ka, mas maging mas magbigay tayo ng public awareness na kaya gawan lahat ng hacker or nag-hack ng paraan para ma-hack yung system mo. Mas natalino sila sa pag-hack kaysa sa engagement. So, kailangan mag-aware ka pa rin talaga. Tapos, foster collaboration. Encourage collaboration between government agency and law enforcement. So, dapat nag-uusap yung government at law enforcement para mas maganda yung progress at yung flow ng pag-protect ng mga data. So, magtayo sila ng field or magawa sila ng mga public aware sa gilid para mas aware, para mas maganda. Tapos promote responsible online behavior. So, ito, promote responsible online behavior. So, isa na rin dito is yung pwede natin, sabihin natin na yung sa online, nagpo-post ka, kailangan aware kayo sa mga ito, promote ka ng protectahin yung laging password mo. Dapat yung sa PNP Anti-Cybercrime Group, ginagawa rin. Nakita ko sa Facebook page nila na pinapromote nila, yung mas bibigay sila ng mga ano kailangan gawin, nagpo-promote sila ng mga dapat hindi gawin at gawin dapat kung ayaw manakawan. Tapos ang last naman namin is continuous monitoring and adaptation. So, ito naman, sa atin naman to. So, kailangan natin, pag meron tayong gamit, or like meron tayong Gcash na ng cellphone, para hindi, or like hindi tayo ma-scam, dapat nag-update tayo, dapat nag-naging aware tayo sa mga pinagpindihan natin at pinumonitor natin. Like I said, kung una pa lang, kung bumili ka sa Gcash or sa Shopee or sa Facebook Marketplace, dapat aware tayo. Kasi yun ang pinaka-mahalaga magagamit natin. Kasi kung hindi tayo magiging bulag sa katotohanan, or like magpapauto lang tayo, hindi tayo. Okay. So, ayun lang po yung report namin. We are the Protocol Complex. Ayun lang po yung report namin.